Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin at muli nating purihin ang Panginoong Diyos sa pagkakaroon natin ng panahon upang magkaroon po ng pag-aaral sa ating pong lingguhang adult Sabbath School lesson na nakasentro sa pag-aaral po ng Biblia. Mga kaibigan, nasa pang-anim na lesson na po tayo ngayon at ito ay may pamagat na bakit kailangan ang interpretasyon. Sa ating po pag-aaral ay ating po muling makikita at matutunghayan itong pag-aaral na ito bawat Lunes sa ating pong mga social media platform, sa ating pong mga Facebook account at sa ating YouTube channel. Ang ating pong pag-aaral, sapagkat ito ay nakasentro sa tamang pag-aaral sa Biblia, nais po namin ipauna ang mga katagang ito. Ang basahin ng Biblia o alinmang sulat ay nangangailangan ng tamang interpretasyon. Kung hindi, baka hindi tayo magkaunawaan, lalong-lalo na ang Biblia siyempre dahil ito ay isinulat sa matagal ng panahon at ang mga salita o expression ay nagbabago. Halimbawa na lamang, ang salitang virus na malimit natin ginagamit ngayon, maaaring yan ay mga hulugang virus na nagdadala ng sakit, subalit maaaring din naman itong virus na sumisira ng mga program sa computer. Ang tamang interpretasyon sa Biblia ay mga hulugang tamang pagkilala sa Diyos at pagsunod. Ang maling interpretasyon ay nangangahulugang maling pagkilala sa Diyos at maling pagsamba sa Kanya. Papaano natin i-interpretin ang Biblia at ano-ano ang maaring makaapekto sa ating pag-interpreta nito. May mga apat na bagay po tayong pag-uusapan, mga kaibigan. Ngunit bago tayo magpatuloy, kasama po natin ngayon si Pastor Levi Perdon. Pastor, tayo po ay manalangin muli. Sige, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat pinagkalooban mo kami minsan pa ng pagkakataon upang makapag-aral ng iyong banal na salita. Yes, Amang banal, amin pong pakiusap, ang iyo po nawang banal na Espiritu, ang siya nawang muling gumabay sa amin, upang patuloy na aming makita ang katotohanan at mga mahalagang aral na ibig mong aming matutunan. Yes. Iyo po nawang ipagpatawad at linisin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Amen. Upang walang maging hadlang sa aming pangunawa at higit sa lahat sa biyayang iyong panukalang ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Amang banal, iyo pong patuloy na pagpalain ang kapatiran sa kanilang patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ang pagpapala, kalusugan at kalakasan ay kamtan ng bawat isa sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At yan, mga kaibigan, ay muling ang banal na Espiritu ay kasama po natin sa pag-aaral na ito. Tulad po na nabanggit namin kanina, may apat po na bagay na umaapekto ang ating interpretasyon sa Biblia. Kaya po ito ang ating pag-uusapan. Una po, yung mga palagay o mga preconceived ideas. At pangalawa, ating pong pag-aaralan ang pagsasalin at interpretasyon. Gayun din po pag-aaralan natin ngayon ang Biblia at ang kultura. Pang-apat po, ang ating likas bilang mga makasalanan. Yan po mga bagay na yan ang ating pag-aaralan. Subalit ating pong tatapusin ang ating pag-aaral sa kahalagahan ng tamang interpretasyon. Mamaya-maya lamang po yan. Kanya po, ano po ba ang malaking nagagawa ng ating mga palagay o yung tinatawag na preconceived idea sa pag-aaral ng Biblia, Pastor? Yan ay isang napakahalaga na dapat na maunawa natin na tayong lahat ng mga tao may kanya-kanyang preconceived ideas. Pero ito ay dapat na mawala sa pagbukas natin ng Bible kasi kung titingnan mo dyan yung karanasan ng mga alagad sa Lucas 24:36 hanggang 45, malaking bagay ang nagagawa ng preconceived ideas. Ganito po ang nakasabi sa Lucas 24:36 hanggang 45. Samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng Espiritu. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y natatakot? At bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tingnan niyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita sa akin." Pagkasabi nito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtaka. Sinabi niya sa kanila, "Meron ba kayo ritong anumang makakain?" Kanilang binigyan siya ng isang kapirasong inihaw na isda. Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So makikita mo, no, palibhasa doon sa kanilang mga preconceived ideas, hindi nila maunawaan yung sinabi na ni Kristo sa kanila. Kaya nung makita si Jesus Christ, akala nila ay multo. Hindi sila niniwala. Sapagkat nakita nila na kamukha ni Jesus Christ, ay samantalang namatay na si Jesus Christ. So hindi sila makapaniwala na nabuhay ng mag-ulit. Samantalang sa pagkakataong ito, ang ating Panginoon ay napakita na sa kanila dati o sinabi na nung mga babae na talagang bumangon mula sa patay si Kristo at nais na makipagkita sa kanila. Nung kanila makita, napagkamalampang multo. Sabi pa yan, pambihira kayo. At tinan nyo yung sinasabi ninyong multo, wala yung buto at walang laman. Ibig sabihin, wala yung katotohanan. Tingnan ninyo ako, totoo. May laman, may buto. Hindi pa rin makapaniwala. So, meron ba kayong pagkain yan? Kumain ang Panginoon para patunayan. At sabi niya, ito na sinabi ko sa inyo noon pa. So, ibig sabihin, sinabi na ni Kristo, pero hindi nila maunawaan kasi mayroon nga silang mga preconceived ideas kung ano dapat ang Kristo, ano ang kanyang dapat na gagawin. Yun ang mga preconceived nila. Kaya, ang tagal ni Jesus Christ na sinasabi sa kanila, kinakailangan ako'y mamatay at muling mabubuhay. Hindi nila na-gets yun. At yun ang malamang na mangyari sa atin kapag tayo ay mayroong mga preconceived ideas na hindi natin inalis. Tayo pong lahat, sa ayaw natin sa gusto, mayroon po talaga tayong mga preconceived ideas. So, kagaya ng mga alagad, mayroon din silang preconceived ideas. Kaya napakahalaga na tayo ay lalapit sa Bible na bukas ang isip. Ibukas natin yung Biblia, kasabay nun, ibukas natin ang ating isipan. Ang problema kasi dyan, hindi ka makakaunawa kapag mayroon ka nang nasa isipan mo na ayaw mong alisin yon at ang gagawin mo, hahanap ka ng maisusuporta sa nasa isip mo. Ayun. So, sa halip na maturuan ka, yung Biblia ang tinuturuan mo. Yan ang malaking problema. Tulad ng nabanggit natin ng mga nakaraang pong pag-aaral. So, ngayon dito po tayo, Pastor, sa pangalawa. Ano po? Mahalaga ba ang pagsasalin at interpretasyon? Ano ang mga limitasyon nito, Pastor? Sapagkat ang pinag-aaral natin ay bakit kailangan yung interpretasyon? Kapag tinignan mo dyan sa 1 Corinto 12:10, sa iba'y mga paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Yan. Yung interpretasyon, kaloob talaga yun ng mahal na Diyos. Kasi ang Bible, kinakailangan talaga ng interpretasyon, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, na ilang libong taon na ang nakalipas mula nung isulat yung Biblia. Kaya napakahalaga yan. Kaya sabi diyan sa 1:41, una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simeon, at sa kanya'y sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas, na kung isinalin ay Kristo. Yan. So makita mo na kahit sa Bible, talagang isinasalin talaga. So sa mauunawaan. Kasi mahirap kung hindi natin yan ay isasalin. Kagaya rin ang nangyari sa Lucas 24:27. Ito ay talagang ipinaliwanag ng ating Panginoon. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ayun. So makita mo na talagang kinakailangan ipaliwanag. Una na ipaliwanag na dati yan ni Kristo. Pero sa pagkakataong ito, medyo bukas na yung kanilang isipan kasi nagtataka sila bakit nangyari kay Kristo yung nangyari. So sabi ng ating Panginoon, binukas niya ang kanilang isipan at sinabi niya na ito yung sinasabi ko sa inyo noon mula pa ron sa aklat ni Moises. Ito na yung talagang dapat na maging karanasan ng Kristo. So dito ay makita natin na napakahalaga talaga yung maunawaan. Kasi kung hindi maunawaan ay sayang lang nung ating pagbabasa. Ang mga salita, nagbabago-bago yan ng kahulugan. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, kapag ka sinabi mong chicken,
maring nangangahulugang manok. Oo. Pero baka naman ibig sabihin ay sisiw, Sisiw, o oo. kayang-kaya. Oo, Ah, oo. sa Amerika, yun ang kanilang ginagamit, chicken. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang ginagamit naman, mani. Ayun, mani. Peanut. Peanut lagi. Kaya, mani. Oo. So, kapag ka literal lang, binasa mong ganun, yung pala, hindi mo naintindihan na hindi pala yun ang ibig sabihin. So, napakahalaga talaga ng may tamang interpretasyon. At yan po ay nangyayari sa panahon natin. Maraming nangyayari ganyan. Tingnan mo yan, naandyan sa 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinataka ng nagbabagang bakal, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, yan, makita mo rin, yung translation na yan, tama yan. Yan, mga pagkaing nilalang ng Diyos. Sa ibang translation, ang nakalagay, mga lamang kati. Kaya sinasabi nyo, nakita mo ika, Lamang napakaliwanag, yun lamang kati, malinis pala yan. Dapat na nilalang pala yan ng Diyos para maging pagkain. Maling-mali kasi pag pinag-aralan mo sa original na salita, sa Grego, yan ay broma. Nang ibig sabihin, food. Ang tamang translation, food. Bakit isinali na lamang kati? O sa English, yung King James Version ay meat. Sapagkat nung kapanahunan ng pagsali ni King James, so yung inutusan ni King James na magsali ng Biblia, sa kanila nun, ang pagkain ay karne. So ang interpretasyon nila, karne. Pag sinabing pagkain, karne. Ang tamang interpretasyon pala o tamang salin, pagkain. Ayun. So mayroon ang Diyos nilikha ng mga pagkain. Meron din naman siyang nilikha na hindi pagkain. Kaya hindi ibig sabihin lahat ng nilikha pagkain. Kapag ininterpreta mo ng ganyan, mali ka na. Kasi yung bato, nilikha din yun ng Diyos. Ay malamang nakainin mo na rin yung bato. Pero ang sinasabi diyan, mga pagkain nilikha ng Diyos. Ayun, napakaliwanag po mga kaibigan. Ano po, unti-unti talagang nagliliwanag ang ating pag-aaral. Kaya napakahalaga ng pagsasalin. Dito po tayo sa pangatlo, Pastor. Ano naman ang kinalaman ng iba't ibang kultura sa pag-unawa sa Biblia? Yun, yung mga iba't ibang kultura, nakaka-apekto ito, Pastor, sa pagpapaliwanag at pag-unawa ng Biblia. Yes, ang mga kultura talaga ay malaki ang nagagawa sa atin. Kasi apektado talaga tayo ng ating kultura sa ating mga paniniwala. Kaya napakahalaga na unawain natin na mayroong kultura ang panahon ng mga Hudyo at mayroon ding kultura sa atin. Kaya titingnan natin, halimbawa, yung sa East daw noon, sa Asia, kapag ka sinabing ikaw ay nakakita ng isang krimen na maaari mong pigilin, pero hindi mo pinigil, ikaw ay isa sa gumawa ng krimen. Kasali ka doon. Kasali ka accessory doon. or... Kaya sa Bible, makita mo na sinasabi, ang Diyos ang gumawa ng bagyo, siya ang gumawa ng apoy, siya din yung nagbibigay ng buhay, siya rin yung pumapatay. At sa ngayon, hanggang sa ngayon, marami ang naniniwala na kapag may nangyari sa ating hindi makontrol ng kansin man, ay kagagawa ng Diyos. Kaya sabi ay act of God. Kaya kahit sa insurance, hindi ka bibigyan ng kompensasyon kasi that is an act of God. Yun ang paniniwala noong unang panahon. Kaya sa Bible, nababanggit yun na sinasabi na kapag yung mga masama, ako ang gumawa nito na masama, ako ang nagbibigay buhay, ako rin ang pumapatay. Kasi yun yung kultura nung kapanahonan na kapag nasa iyo ang kapangyarihan at di mo pinigil, ikaw ay liable. Kahit hindi ka naman direktang talagang pumatay doon. Yes. Halimbawa sa isang krimen. Kaya kapag hindi natin nauunawaan yan, kulturang yan, yung background na yan, akala natin, iisipin natin,
ay lahat pala nangyayari sa atin, masama o mabuti, kagagawa ng Diyos. Ayun. Kaya sa pag-aaral, Pastor, ng Biblia, ang konteksto kasama dyan yung Yes, kultura. yeah. At sapagkat napakahalaga pala ng papel Oh. nitong kultura sa pagpapaliwanag ng tamang interpretasyon sa Oo. Biblia. Kasi kung hindi mo yan alam, talagang iisipin mo, wow, ang Diyos pala ang may gawa ng Oo. lahat ng ito. Ano? Pero ang ibig sabihin lang diyan, hindi niya pinigil, hinayaan niya na mangyari sa atin. Tingnan po natin diyan sa Gawa 17:16 hanggang 32. Samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nalumo nang makita niya ang lungsod na puno ng Diyos-Diyosan. Gaya sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkakataong naroon. Ilan sa mga pilosopong Epikureo at Estiyokyo ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ang ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagpabalita ng ibang Diyos. Ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng kakaibang bagay sa aming mga tainga, kaya't ibig naming malaman ang mga bagay na ito at ang mga kahulugan nito. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagugugulan ng panahon, kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng mga bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakatatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang dakilang Diyos. Kaya ang sinasamba ninyo, hindi kilala, ay siyang ipinahahayag ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito. Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng mga tao ng buhay at ng hininga at ng mga lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at ang hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagamang hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos na nasa Kanya. Ang ating pagkatao tulad ng sinasabi ng ilang mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato, inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan na pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-utos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking ang kanyang tinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa patay. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ay nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka namin tungkol dito. So, makikita mo rito, no, na yung mga Epikuryo, medyo mayroon silang mga kultura na mahilig sila sa Diyos. Ibig nila, lahat na lang ng Diyos ay mayroon sila. Kasi ang paniniwala nila, bawat lugar, bawat tao, bawat dito sa kalikasan, mayroong iba't ibang klaseng Diyos. Mayroong sa kapatagan, mayroong sa bundok, mayroong sa apoy, mayroong sa ulan, mayroong sa tubig. Yun ang kanilang paniniwala. So, inipon nila ito lahat. Pero, pasiguro sila. Baka mayroon pa. So, nilagay nila ron ay sa isang hindi kilala. Iyon. So, ngayon,
ipinaliwanag ni San Pablo na ang Diyos na kanyang dinadala ay yung Diyos na hindi nila kilala. yun, oo. At ang sabi diyan sa talatang 26, ang napakahalaga, Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. so dito sinasabi ni San Pablo, mayroon lang isang Diyos na talagang Diyos nating lahat. Oo. Iisa lang, nung likhain, iisang dugo lang tayo, sinasabi ni San Pablo. So, ang Diyos ko, ang Diyos ninyo, iisa. At ito yung Diyos na gusto kong ipakilala sa inyo na hindi ninyo nakikilala. Ayun. Ito yung Diyos na para sa lahat ng tao. Mangyari, hanggang sa kapanahon na natin ngayon, mayroong mga naniniwala na, ay noon unang panahon, Oo. ay panahon ng Ama, ngayon panahon ng Anak. Iba noon, may nakausap nga ko noon, sabi niya, ay siyempre iba naman yung kay Stalin, iba rin naman yung kay Gorbachev. Ay kasi, iba raw yung kanilang batas kasi magkaibang bansa yun. Pero isang ating Diyos, sinasabi dyan ni San Pablo. Kaya nagpasalamat na lang po tayo sapagkat ganito ang ating pinag-aaralan. Pastor, dito tayo sa pang-apat. At ito'y napakahalaga rin. Ano naman ang epekto ng ating likas na makasalanan? Tayo ay makasalanan, likas, ano po? Yes. Anong epekto nito sa pag-uunawa natin sa Biblia? Yan, tingnan mo dyan sa Juan 9:39 hanggang 41, kung ano yung sinasabi. Sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan ito sa paghatol upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit, ngayon sinasabi ko sa inyo, kami nakakakita na nanatili ang inyong kasalanan. Yan. So, makita mo, itong mga Pariseo, naintindihan nila yung sinasabi ng Panginoon, pero ayaw nilang intindihin. Nauunawaan, pero ayaw unawain. Dahilan doon sa kanilang posisyon, yun ang kanilang weakness bilang makasalanan. Ang gusto nila ay manatili doon sa kanilang posisyon at ang respeto ng tao ay sa kanila. Sila ang kilalanin. Kaya masama sa kanilang loob, natuturuan sila nung isang tao na hindi naman nag-aral sa kolehiyo. Ay sila ay mga graduate ng kolehiyo, yung iba sa kanila ay doctorate pa. Pagkatapos ngayon, tuturuan ng hindi naman pumasok sa formal na paaralan. So yun yung nagiging hadlang. Kahit kanilang naunawaan, nung magsalita ang Panginoon, ibig mo sabihin, kami rin mga bulag din. Sabi ng Panginoon, sapagkat sinasabi ninyong hindi kayo bulag, ay nananatili ang inyong kasalanan. Makikita mo rin dyan sa Juan 12:42 at 43, mayroon pang isang kahinaan ang tao na maaaring nagiging hadlang sa pagkaunawa ng Biblia. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa kanya. Subalit dahil sa takot sa mga Pariseo ay hindi nila ito pinahahayag. Baka sila'y mapalayas sa sinaguga sapagkat inibig nila ang papuri sa mga tao kaysa papuri sa Diyos. Ayun. Napakahirap kasi kapag ang gusto mo ay yung papuri ng tao, Hindi. mahirap sundin yung sinasabi ng Diyos. Kaya maraming tao ang nakikita nilang maliwanag yung itunuturo natin, pero ayaw sundin at takot silang sundin kasi ano na lang ang sasabihin. Mayroon nga nakausap kami noon na minsan ayan, sabi niya ay palibasa siya isang politiko at sabi niya, Pastor, political suicide yan gagawin ko yan. So, wala kang magawa. Kahit na naiintindihan niya at talagang maliwanag sa kanya, pero sabi niya, political suicide. So, maliwanag na nakakahadlang talaga ito, Pastor. So, iniwanan namin, pinabayaan namin. Unfortunately, after 3 years, namatay siya. Dahilan sa hindi niya sinunod. Gumaganda na sana yung kanyang kalusugan nung sinusunod niya yung aming itinuturo. Kasi nagkaroon kami ng pagkuha ng BP noon, gabi-gabi. Pababa ng pababa yung BP niya. Pero ayaw niyang tanggapin. So pag-alis namin, balik siya sa dati, ay tumaas na bigla yung kanyang BP at yun ang naging katapusan. So ito ang malaking hadlang kapag tayo
ay hindi natin iniwan yung ating kagustuhan na tayo ay mapuri ng tao. Ito, Pastor, ay malungkot na balita kung ang isang bagay o ang isang tao na dahil doon sa kanyang makasalanang likas ay nakahahadlang ito sa tamang pag-aaral ng Biblia. At ito pong tamang pag-aaral ng Biblia, tamang interpretasyon, malaki ang nagagawa nito. Tingnan natin dyan sa Nehemias 8:1 hanggang 3, pagkatapos ay 8. Ang buong bayan ay nagtitipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon ng Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makaririnig na may pangunawa ng unang araw sa ikapitong buwan, siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghali ang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ang mga nakauunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pagkikinig sa aklat ng kautusan. Sa 8, kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pagpapakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Yeah. So makita mo no, na dahilan kanilang naunawaan ng tama yung banal na kasulatan, nagkaroon sila ng pagkakaisa. So ito ang naging source ng kanilang unity at ito yung naging source ng pinagmula ng kanilang revival. Ayun. So napakahalaga talaga na mauunawa nating mabuti ang Biblia. At yan ay napakahalaga sapagkat kagaya ng sinabi ni San Pedro, napag-aralan natin na ito ay kagaya ng ilaw na maghahatid sa atin sa malaking liwanag. At mayroon pang mga maraming talata diyan sa banal na kasulatan. Kagaya niyan diyan sa Apokalipsis 14, 6 hanggang 12, napakahalagang maunawaan nating mabutihan, lalo na yan patungkol sa huling panawagan ng Diyos para sa ating mga tao. Kaya napakahalagang unawain nating mabutihan. Yan ang magdadala sa atin sa tamang revival and reformation na maghahanda sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ayun mga kaibigan, napakahalaga nitong ating pag-aaral ngayon at talaga pong tayo ay inilalapit sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo ay may tamang paraan ng pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, amin pong iiwan sa inyo ang ilang mga bagay na nadaanan ng ating pag-aaral at nais po namin ito ay mailagay sa ating mga puso at isipan. Una po, mahalaga na kung tayo ay magbubukas ng Biblia o mag-aaral po nito, kinakailangan bukas din ang ating isipan at iwasan natin yung mga tinatawag nating mga preconceived idea. At mga kaibigan, napag-aralan din po natin sa pag-aaral natin ngayon na maging handa tayong matuto at iwanan ang mga bagay na dati nating nasa isipan ngunit hindi naman ayon sa mga turo ng Biblia. Pangatlo po, napakahalaga kaya nakilalanin natin na tayo ay may mga kahinaan at ipasakop natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Yan mga bagay na dapat po nating matandaan sa ating pag-aaral na ito, Pastor. Subalit bago po kami magpaalam mga kaibigan at bago tayo maghiwa-hiwalay, muli pong pangunahan tayo ni Pastor sa isang panalangin sa araw po na ito. Ama po namin banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw ay naghayag ng iyong kalooban. Subalit maraming hadlang po para ito ay aming maunawaan. Una, ang banal na kasulatan ay sinulat nung napakatagal ng panahon. Sana aming maunawaan na ang kultura noon ay maaaring may kaibahan sa aming kultura ngayon. Naway maging bukas kami na unawain ito ayon sa kultura ng ito ay isulat, hindi po ayon sa aming kultura sa kapanahunan naming ito. At nawa amang banal ay patuloy na aming kilalanin na sa tamang pagkaunawa lamang ng iyong banal na salita, kami makapagbibigay ng tamang paglingkod at pagsamba sa iyo, Amang Banal. Amen. Kaya iyo po nawang linisin ang aming puso't isipan, bigyan kami ng bukas na isipan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Amen. At ang iyo pong banal na espiritu nawa ang siyang patuloy na gumabay sa amin at magi kaming handa na tanggapin anumang katotohanan na iyong ihinahayag upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Ipagpatawad mo po nawa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala
at kahabagang ipagkaloob sa amin ang biyayang aming kinakailangan sa araw-araw. Makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan at sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat po mga kaibigan. Muli po kami nagpapasalamat sa pagsama po ninyo sa ating po pag-aaral ngayon. Muli po kami nag-aanyaya na sa susunod po na Lunes, samahan niyo po kami. At ang susunod po ng ating pag-aaral ay may pamagat na mga wika, teksto at konteksto. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito.